Hi, good morning. Ngayon po gagawa tayo ng video tungkol sa e-arrival card. Ito po ay date, pinaka-latest po, November 9, making date po neto. So, para magkaroon po kayo ng guide, manood lamang po kayo and subscribe to my channel. Bagong-bago lang po ang gawa, pa-hit na lang po ng like button and subscribe. Thank you. Pumunta lamang po sa Google search at i-type po ang e-arrival card registration. Piliin ang Filipino National kung tayo ay Filipino. I-check ang checkbox sa baba para po sa agreement. I-key in lang po natin ang ating travel details, date of departure, date of arrival, tsaka kung anong terminal po tayo bababa. Kung mapapansin niyo po, nakalagay na rin dito ang mga questions like kung vaccinated po ba tayo o hindi. Piliin po natin kung saan po bansa tayo manggagaling, kung ano po yung airline na sasakyan natin papunta ng Pilipinas, kung ano po yung ating flight number, at pagdating naman po sa seat number, kung wala pong nakalagay sa ticket natin, option na lamang po yan, hindi na po natin kailangang fill-upan. Select continue. Dito po sa step 3, lalagay lamang po natin ang ating mga personal details, name, last name, middle name, complete lang po natin ng ating mga details. Sa suffix po, lagay lang po natin yung ating extension sa pangalan like junior, senior, piliin lamang po. Contact number po, ilagay na lang po natin or piliin na lang po natin ilagay ang Philippine number na lang po. Sa iba pong mga Pilipino, gumagamit tayo ng number ng ibang bansa, pero dinelete ko na lang po yung nauna. Since ang nilagay ko po ay Brunei number, pinalitan ko na lang po ng Philippine number na lang po. Pagdating po sa address, kung wala po tayong street number, NA lamang po ang ilalagay. Huwag pong kakalimutan, mag-double check po ng ating mga details bago po natin i-press ang continue. Okay, pagdating po dito sa step 4 ay ating health declaration. So nakalagay na po dito kung ano ang vaccines natin mula first dose and second dose. Kung nag-vaccine ba tayo o hindi, yes or no lamang po, piliin lamang po natin. So pati po yung date kung kailan po tayo nabakunahan, ilalagay rin po natin. Makikita po natin yan sa ating vaccine certificate kung meron po kayong hawak. Nakalagay rin po dito kung meron po kayong nabisitahan or napuntahang countries sa last 30 days. Kung wala naman po, wag niyo na po itong i-tick or wag na lang po kayong mamili sa country 1, country 2, and country 3.
Okay, dito na po tayo sa last part, sa CAPTCHA security. Ilagay lang po natin kung ano yung nakalagay na code dito sa taas, kung small letter, kung big letter po, i-key in lamang po natin. Lagi ko pong sinasabi, huwag kakalimutan mag-double check ng details po at mga na-input natin para hindi po tayo magkamali. Click submit lamang po kapagka natapos na po tayo mag-check ng mga details. Submit po. Okay, so lumabas na po ang ating QR code and nakalagay na po na valid for boarding na po tayo. I-screenshot lamang po ito. Usually po hindi po sila nagse-send ng email na po or notification dun sa email natin na nakapag-register na tayo. So wag po tayo magugulat kasi po bago na po sa ngayon, arrival na po. Sa luma po kasi sa One Health Pass, nagse-send po sila ng QR code or barcode po doon. Ngayon po hindi na. So ito pong last part na 'to ay ating e-arrival card, QR code, ay screenshot niyo lamang po ito. Maraming salamat po at sana po nakatulong po sa inyo. Safe travels po para sa lahat.